Praise the Lord. Hallelujah. Panibagong pagkakataon naman po para makapagbahagi tayo ng mga salita ng Diyos at ang ating kaaralan at ibabahagi sa inyo ay itong dito sa Mateo chapter 13. Dito sa Mateo chapter 13 verse 3 to 7, ganito mga sinasabi. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga. Sinasabi, narito ang mga hasik ay umaon upang maghasik. At sa paghasik niya ay nangahulog ang binhi sa tabi ng daan. At dumating ang mga ibon at kinain nila. Ang mga iba ay nangahulog sa batuhan at doon walang sapat na lupa at pagdatay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa at pagsikat ng araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. At ang mga iba ay nangahulog sa mga dawagan at nagsilaki ang mga dawag at iniinis ang mga yaon. So dito makikita natin na kung ating titingnan yung pagkasalaysay ng talinghaga ng ating Panginoon ay makikita kagad natin yung kabiguan ng binhi at kabiguan ng lugar na kung saan siya nahulog ang binhi. So ating makikita dito na ang Diyos ayon sa Marcos, ating babasahin ang Marcos chapter 11, naghahanap siya ng bunga. So kapag ang Diyos ay naghasik ng isang binhi, ang in-expect niya ay tutubo at magkakaroon ng bunga ang kanyang binhi. At kaya nga dito sa Marcos, dito ating makikita na at sa kinabukasan sa verse 12, pagkaalis niya sa Bitanya ay nagutom siya. At pagkatanaw niya sa malayo ng isang puno ng igos na may mga dahon, ay lumapit siya na baka sakaling makasumpong doon ng anuman. At nang siya ay lumapit sa kanya, ay wala siyang nasumpungang anuman kundi mga dahon sapagkat hindi panahon ng mga igos. At sumagot si Jesus na sinabi, sino mang tao'y hindi kakain ng iyong bunga mula ngayon at magpakailanman. At ito'y narinig ng kaniyang mga alagad. At sa verse 20 hanggang 22, at pagkaraan nila pagkaumaga ay nakita nila na ang puno ng igos ay tuyo mula sa mga ugat. At sa pagkaalala ni Pedro ay sinabi sa kaniya, Rabi, narito ang sinumpa mong puno ng igos ay natuyo. So dito makikita natin na ang Diyos ay naghahanap ng bunga. At wala siyang nasumpungan, kaya ang ginawa niya ay pinagsalitaan niya at nang sabi, mula ngayon, wala ng sinumang tao makakakain pa ng iyong bunga. At narinig ito ng mga alagad at kinabukasan, nakita nila natuyo na yung punong kahoy na matay sa madaling sabi. At dito sa Lucas 13 naman, dito ating makikita isang puno ng igos na hinahanap ng nagtanim ng puno ng igos nito ang bunga sa loob ng 3 taon. Kaya sabi dito sa Lucas 13 verse 6 to 9, ang sabi, at sinalitan niya ang talinghagang ito. Isang tao na may isang puno ng igos na natatanim sa kanyang ubasan at siya ay naparong humahanap ng bunga niyaon at walang nasumpungan. At sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, narito 3 taon nang pumaparito akong humahanap ng bunga sa puno ng igos nito at wala akong nasumpungan. Putulin mo baka makasisikip sa lupa.
At pagkasagot niya ay sa kanya, sinabi, Panginoon, pabayaan mo muna sa taong ito hanggang sa aking mahukayan ang palibot at malagyan ng pataba kung pagkatapos ay magbunga ay mabuti dapat kung hindi ay puputulin mo. Dito makikita natin na may judgment ang Diyos. Kapag hindi niya nakita ang bunga na ito na kanyang hinahanap. So kung babalik tayo dito sa Mateo, dito natin makikita yung paliwanag ng ating Panginoon. Sa 18, sinabi niya dito na sabi niya sa 18 ng Matthew 13, pakinggan ninyo ang talinghaga tungkol sa manghahasik. So dito ipinaliwanag ng ating Panginoon Kristo kung ano ang sitwasyon ng binhi na nahulog sa tabi ng daan. At ang sabi, kung ang sino mang nakikinig sa salita ng Diyos, salita ng kaharian, at ito hindi na pag-uunawa, ay pinaparoona ng masama at inaagaw ang nahasik sa kaniyang puso at yaong nahasik yaong nahasik sa tabi ng daan. So dito makikita natin na ipaniliwanag ng ating Panginoon Kristo na kung sino yung ano yung sitwasyon ng binhi na nahulog sa tabi ng daan. Ito daw yung mga taong na kikinig sa salita ng kaharian ngunit hindi nila napag-uunawa at kaya't pumaparoon ang masama at ang salita ng Diyos na nahasik sa kaniyang puso ay inaagaw, nababaliwala at hindi nagkakaroon ng bunga. So, ang ikalawa naman at ang nahasik sa batuhan ay yung nakikinig ng salita at pagdaklay tinatanggap ng buong galak, gayon may wala siyang sapat na ugat sa kaniyang sarili, kundi sandaling tumatagal at pagdating sa kapigitian pag-uusig dahil salita ay pagdakay natitisod siya. At ang ikatlo, yung nahasik sa dawagan. At ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumarinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa libutan at ang daya ng makayamanan na siyang umiinis sa salita at yaoy nagiging walang bunga. So, ang Diyos ay naghahanap ng bunga, ngunit sa sitwasyong ito na hindi niya nakita na ang mga binhi niyo na nahulog sa tabi ng daan ay nagkaroon ng bunga. Ngunit dito ating titingnan. Kung ating babasahin, verse 3 hanggang 7, makikita natin yung talinghaga ng ating Panginoon. At kung titingnan natin sa verse 18 hanggang 22, makikita naman natin dito na ipinapaliwanag. Ngunit ano ang malalim sa bagay na ito? At yun ang ating usapan at yun ang aking ibabahagi sa inyo na ano itong malalim na kapahayagan na nakapaloob dito sa Matthew 13 verse 3 hanggang 7 at verse 18 hanggang 22. So tatlo dito ang nakapaloob na ibabahagi ko sa inyo sapagkat ito yung unawa na ibinigay ng Holy Spirit na kung mabubuksan yung ating spiritual na pangunawa sa mga bagay na ito, hindi mawawalang kabuluhan ang salita ng Diyos. So sapagkat kung titingnan natin yung senaryo, para bagang bigo ang salita ng Diyos. Titingnan natin, hindi siya nakapag-produce sa mga lugar dahil sa sitwasyon na hindi umaangkop ang binhi doon sa lugar na kung saan siya napunta. Ngunit tingnan natin yung malalim na mga bagay na ikahayag sa atin ng Holy Spirit. So, ang Holy Spirit ang magpapaliwanag sa atin sa mga bagay na ito. Ngayon, tingnan natin ano ang sinasabi yung sa tabi ng daan. Yung binhi sa tabi ng daan. Ang ibig sabihin nito, ang daan ay, kung titingnan natin, i-analisa natin ang term ng ginamit ng ating Panginoon sa talinghaga sapagkat ito'y talinghaga. Ang talinghaga na mga pananalita, ito'y naglalaman ng malalim na katotohanan na hindi agad-agad maaabot ng
ordinaryong unawa ng tao maliban na ipagkaloob sa atin ng Holy Spirit. At salamat sa Holy Spirit na nagbigay ng unawa. At dito natin makikita na ang tatlong senaryo na ito, yung tabi ng daan, batuhan at dawagan, ito ang katotohanan na aking isa-isahin na ibabahagi sa inyo sa video ito. Una, ang salitang ang daan. Kapag sinabing daan, ang mga tao ay paroot, parito. Dito natin makikita na tayo, ang tao, ay manglalakbay lamang sa mundong ito. Manglalakbay lang ang tao. At ang katotohanan ng salitang ito ay ating makikita sa 1 Pedro chapter 1 verse 24 to 25. So dito natin makikita na ang tao ay manglalakbay lang. At dito makikita natin sa salita ng Diyos yung kapahayagan tungkol sa daan na ang tao sa mundong ito ay manlalakbay lang ang tao. Tumagal man si Adan ng 930 years at si Methuselah ay tumagal ng 969, ngunit dumating din yung katapusan ng kanilang pisikal at buhay sa mundong ito dahil ang tao ay temporary lang sa mundong ito. At ang sabi dito, for all place is grass, and the glory of man as the flower of grass. The grass withered, and the flower thereof falleth away, but the word of the Lord endureth forever. So dito pala kailangan maunawaan ng tao. Hindi mawawala ng kabuluhan ang salita ng Diyos kailanman. Sabagat sabi niya sa Isaias, kung papaanong pumapatak ang ulan mula sa langit at dumidilig sa lupa upang magbunga ang bawat nadiligan na magbubungang pananim, gayon din ang kanyang salita, sabi niya. Walang lumabas sa aking bibig ng mga salita na babalik sa akin na walang bunga, kundi ito'y gaganap alinsunod sa aking kalooban, sabi ng Diyos. So dito, makikita natin na kung ating babasahin dito sa 1 Pedro, ating makikita ang magandang katotohanan na nakapaloob ng sabi niya dito sa 24 to 25, sapagkat ang lahat ng laman, at sinabing laman ay tao, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo at ang kaniyang karangalan ay gaya ng mga bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalantad, tapos ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. So ang ibig sabihin, pinakailangan maunawa ng tao na ang tao siya ay isang manlalakbay lamang sa mundong ito. Kaya't napakahalaga na malaman ng tao na siya ay isang manlalakbay at kailangan niya ang salita ng Diyos sa buhay nito, sa pagsulong at paglalakbay ng buhay ng tao sa mundong ito. Kailangan niya ang salita ng Diyos. At kapag tinanggap ng tao ang salita ng Diyos, ang tao ay magkakaroon ng katiyakan sa buhay sa kanyang paglalakbay sa mundong ito, dahil hindi lang ito ang mundo na ating ginagalawan ang inihanda ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay mayroong nilikha na bagong langit at bagong lupa. So dito makikita natin na ang tao kapag naunawan niya na siya pala ay isang manglalakbay at inahandin tulad na ang salita ng Diyos ay kasabay sa buhay ng tao, sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng lumalabas sa bibig ng. Ibig sabihin, ang tao
At ang salita ng Diyos ay napakahalaga sa buhay na ito para masustain ang buhay na ito kasama ang Diyos. So dito, makikita natin na ang tao ay isang malalakbay lamang at yan ang sabi sa Isaiah na pinagtibay ng propeta Isaiah ang katotohanan ng plano ng Diyos. Isaiah 40 verse 7 to 8. Nang sabi dito, tinig ng isang nagsasabi, ikaw ay dumaing. Ang sabi ng isa, ano ang aking idadaing? Lahat ng laman ay damo, at ang buong kagandahan niyaon ay parang bulaklak sa parang. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Pagka ang hinga ng Panginoon ay humihihip doon, tunay na ang bayan ay damo. So, inahalintulad ni Isaiah, ayon sa salita ng Diyos, na ang tao ay tulad lang sa damo. Kapag hiningahan ito ng Panginoon, ito'y malalanta. Kaya nga, nang maunawaan ito ni Pedro, sinulat niya sa kanyang sulat sa 1 Pedro na kinang binasa, na ang tayo pala ay katulad lang sa isang damo. Kaya napakahalaga na ang salita ng Diyos ay magkaroon ng bahagi sa ating buhay. So dito, makikita natin na kapag magkaroon ng bahagi ang salita ng Diyos sa ating buhay, makakaasa tayo na dumating man sa punto yung katuparan ng salita ng Diyos na tulad sa damo ang buhay ng tao at tulad sa bulaklak na malalanta, ang Diyos ay mayroong inihanda sa pamamagitan ng buhay na ating tatamuhin, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga ang Panginoon Kristo, siya'y namatay at muling nabuhay para ipakita at ipaalam sa mga tao na yun ang plano ng Diyos. Sapagkat nang pumasok ang kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, sa kasalanan ni Adan at ni Eva, dumating sa mga tao ang kasalanan. Kaysa ang paglalakbay ng tao dapat ay buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos, dumating yung kamatayan. So, dito natin makikita na ito yung una kapahayagan na ang tao ay isang manglalakbay. Bagamat ang tao ay manglalakbay, kinakailangan niya ang salita ng Diyos. Kinakailangan niya ang Diyos, kailangan niya ang Panginoon sa Kristo, kailangan niya ang Holy Spirit, kailangan niya ang plano at layunin ng Diyos malaman. So dito, ang ikalawa naman ay yung nahulog sa batuhan. So kung titingnan natin, ayon sa paliwanag ng ating Panginoong Hesus, ito yung naririnig din, nakikinig din, pero wala siyang ugat. At pagdating ng mga pagsubok, ay namamatay. Ngunit ang malalim ng kapahayagan nito, na positibong kapahayagan, bakit namatay ang binhi na nahasik sa batuhan? Sapagkat pumasok ang kasalanan. So, sa Genesis chapter 6 verse 5, nakita ng Diyos ang kasamaan ng tao at ang haka ng kanyang puso ay kasamaan. So, ang ibig sabihin, ang tinutukoy ng ating Panginoon Hesus dito, kinakailangan na yung ating puso ay maging bukas. Kinakailangan ang ating puso ay ating mapagtanto ano ang ating puso, ano ang nakikita ng Diyos at ano yung kalagayan ng ating puso sa kalooban ng ating physical na katawan na ito. Sapagat nakikita ng Diyos na ayon sa Genesis chapter 6, sabi rito, Genesis chapter 6 verse 5, ito yung sinabi ng Diyos. And God saw the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thought of his heart
was evil continually. So, dito natin makikita na ang salita ng Diyos, pinakipakita niya na ang puso pala ng tao ay napakasama. Kaya kapag hindi natin maunawaan kung ano ang gagawin ng Diyos sa buhay na ito, sa ating puso, tatanggihan ng tao ang salita ng Diyos. Kaya nga ang Diyos ay sinugo niya ang ating Panginoong Kristo para solusyonan ang bawat problema na hinarap ng tao dahil sa kasalanan. Kaya kung titingin tayo sa negative na bahagi ng sulat ni Mateo sa chapter 13, makikita natin yung kabiguan ng tao na binibigo niya ang Diyos. Ngunit kung maunawaan ng tao kung bakit nagkaganon ang tao at kung ano ang solusyon ng Diyos para ang tao ay maging angkop sa kanyang salita, napakapalad ng tao na dumating sa punto ng unawa na yun. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At yun yung bato na sinasabi na nahulugan ng salita ng Diyos. So dito makikita natin sa Jeremiah, ayon sa Jeremiah 17 verse 9. Sabi niya, ang puso ay mangdaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama sinong nakakalam. Sa verse 10, akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ayon sa kanyang lakad, ayon sa bunga ng kaniyang gawain. So, dito nakita ng Diyos. From Genesis, nakita niya kung ano ang kalagayan ng puso ng tao. Yung kanyang imagination at kanyang pagnanais ay pawang kasamaan na lang parati. At ang sabi ng Diyos na pinakita niya kay Jeremiah, ang puso ay isang mandaraya. Ngunit sa kabila ng sitwasyon na ito na nakikita ng Diyos, yung problema ng tao. Yung problema ng tao dahil sa pagpasok ng kasalanan sa buhay ng tao, bagamat nakita ng Diyos na masama na lang parati ang haka at pag-iisip ng puso ng tao, at ang puso ng tao ay mangdaraya, at dito nakikita ng Diyos, nagplano siya. At ang plano niya ay napakaganda dito sa Ezekiel. Sa Ezekiel 36, dito natin makikita naman yung magandang plano ng Diyos sa kabila ng kasamaan ng puso ng tao. Kaya dito sa 36:26-28, dito naman natin makikita ang sinabi at ang plano ng Diyos. Ang sabi ng Diyos dito, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. So, ang ibig sabihin, ito yung sabi niya, at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso. Dito na papasok yung revelation sa Matthew 13 na yung kinahulugan ng unrenewed heart ng salita ng Diyos, yung puso ng tao, yung pusong bato ng tao. Ang sabi ng salita ng Diyos, papalitan niya ng pusong laman. At doon magkakaroon ng pagbabago ang puso ng tao, at kapag kahasik ng salita ng Diyos, magkakaroon na ng puwang ang salita ng Diyos sa kanyang puso. So dito makikita natin sabi niya, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko sa loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking lalagyan kayo ng bagong puso. So ang ibig sabihin, kaya failure ang sinabi ng ating Panginoong Kristo dahil yun pala ay unrenewed yung kanyang puso, yung puso ng tao na mahahasikan, na hindi na bago, hindi binago ng Diyos
yung kanyang puso ay nanatiling bato at hindi pa napalitan ng Diyos, reject niya ang salita ng Diyos. Ngunit dito ipinapakita ng ating Panginoon Hesus na ang Panginoon Kristo ay naparito para bigyan solusyon ang bawat problema ng tao. Kaya nga, napakaganda at napakabuti ng Diyos kapag ito'y ating nalaman, kapag ito'y ating naunawaan, na lahat ng problema ng tao, naparito sinugo ng Ama ang kanyang bugtong na upang bigyan ng solusyon ang tao sa problema na kanyang kinakaharap sa daya ng dyablo na tinatawag na kasalanan. Kaya ang sabi ng salita, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ko at palalakarin ko naman kayo ayon sa aking mga palatuntunan at inyong ingatan ang aking makatulan at isasagawa at kayo'y magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang at kayo'y magiging aking bayan at ako inyong magiging Diyos. So dito makikita at nakikita sa atin ng salita ng Diyos na ang Matthew 13, yung failure na tumanggap yung nasa daanan at yung sa batuhan, hindi ito sinabi ng Panginoong Hesus para i-condemn ang tao. Ipinakita lang niya sapagkat kinakailangan may unawa. Sa pagtingin natin sa salita ng Diyos, kinakailangan magtaglay tayo ng unawa na mula sa Holy Spirit. Sapagkat kapag ang Holy Spirit ay nagbigay ng unawa sa ating kaloob-looban, sa ating espiritu, mauunawa natin ang dahilan. Sa halip na i-condemn natin ang mga tao na tumatanggi sa salita ng Diyos, ngunit kung maunawa pala natin na naparito ang Panginoong Hesus para bigyan solusyon ng problema ng tao, na ang batong puso, ang batuhang dako, bahagi na kinalaglagan ng salita ng Diyos, ay magiging laman, magiging receptive siya, matatanggap na niya ang salita dahil papalitan ng Diyos ng pusong laman ang pusong bato. So dito makikita natin ang magandang unawa na binigay ng Holy Spirit. Sapagkat sa Matthew 13, kung babasahin natin ito, sa 3 lokasyon, ika-4, doon lang nagkaroon ng bunga. So akin na itong nabahagi, yung 160 at 30 kung ano ito. Ngunit dito sa 3 bahagi na unang sinabi, yung tabi ng daan, batuan at ang dawagan, napakahalaga na magtaglay natin ang unawa. So ito yung plan at layunin ng Diyos, ang solusyon ng Diyos, ipaunawa sa tao na siya ay maglalakbay at kailangan niya ang salita ng Diyos. Sa paglalakbay niya sa buhay nito, kailangan kasama ang Holy Spirit na mang-aalip. At ang ikatlo, yung sinasabing at ang binhi at ang salita ng Diyos, ang binhi ay nahulog sa dawagan, tinanggap, ngunit hindi lumago sapagkat iniinis. Dito makikita naman natin ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. Ito'y tungkol sa sanlibutan, ang tao at ang sanlibutan at ang salita ng Diyos. So dito natin makikita ano ang tao sa sanlibutan at ano ang tao sa paningin ng Diyos at ano ang tao sa relasyon sa salita ng Diyos. Sapagkat dito pinapakita yung negative na resulta na hindi nagbunga dahil iniinis ng sanlibutan ito. Ngunit kung maunawa natin kung bakit tayo narito sa mundong ito, ang sabi ng salita ng Diyos sa Lucas 12:15, ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay na kanyang tinatangkil. So nasaan ang buhay ng tao? Ang tao ay hindi nabubuhay sa pamagitan ng tinapay lamang, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So kailangan maunawa ng tao na tayo sa mundong ito, ayon sa plano at layunin ng Diyos, ay hindi para tipo ng kayamanan ng mundong ito. Kaya sabi niya, ang buhay ng tao ay hindi sa kasaganaan ng mga bagay ng mundong ito na kanyang tinatangkilik. Sinasan ang buhay na sa salita ng Diyos. Hindi sa mga bagay
ng mundo ito. Ngayon, sa Marcos, sabi naman ng ating Panginoong Kristo, dahil pinakita naman ng ating Panginoong Hesus, ang sabi niya, kinakailangang maunawaan ng tao kung ano yung relasyon niya sa mundo, kung ano dapat niyang gawin sa mundo, at kung paano siya mamuhay sa mundo, at patungkol sa mga bagay ng mundong ito, kayamanan, katanyagan, karangalan, o mga bagay na tinatangkilik, kaluwalhatian. Ang sabi ng Panginoong Kristo, ay ano nga kung inyong kamtin ang buong sanlibutan? Mapapahamak naman ang iyong kaluluwa. Ano ang itutubos mo sa iyong kaluluwa? Kaya nga, napakahalaga na maunawa natin ang plano ng Diyos, ang salita ng Diyos, lalo dito sa Marcos chapter 8, verse 36 to 37. Sabi niya dito, sapagkat ano ang papakinabangin ng tao, makamtan ang buong sanlibutan, mapapahamak ang kanyang buhay. Ano nasa sanlibutan? Kayamanan, karangalan, riyan, na kung saan ang mga bagay ng mundong ito sa isang pag dumating yung pagkakataon na yun, lahat ng ito ay mapapawalang kabuluhan. So dito, at sabi niya, sapagkat ano ang pakikinabangin ng tao na makamtan ang buong sanlibutan at mapapahamak ang kanyang buhay, sapagkat anong ibibigay mo na katumbas ng iyong buhay? Ang ibig sabihin, ang kayamanan, ang kalulatian, at ang karangalan ng mundong ito, kung wala ang Diyos, magiging walang kabuluhan ang lahat. Sapagkat langit at ang lupa'y mapaparam, ngunit ang aking salita, sabi ng salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, langit at ang lupa'y mapaparam. So, ibig sabihin, anumang kaluwalhatian, anumang kayamanan, anumang karangalan, anumang bagay na natanggap mo, nakuha mo sa mundong ito, ang araw, mawawala lahat yun. Kapag dumating ang kamatayan. Kaya nga dito ipinapakita sa atin ng Diyos. Nais ng Diyos magkaroon tayo ng unawa. Nais ng Diyos magkaroon ng bahagi sa ating buhay. Kaya nga ipinaunawa niya na tayo sa mundong ito ay isang manlalakbay lang. At kinakailangan magkaroon tayo ng salita ng Diyos sapagkat langit at ang lupa ay mapaparang. Ano man, makamtan mo man ang buong sanlibutan. Ano ang nasa sanlibutan? Kayamanan, mga bagay, sasakyan, magagarang bahay, magagarang damit, mga kasangkapan, lahat ng yan magiging walang kabuluhan pagdating sa tamang panahon. Kaya nga dito makikita natin gaano kahalaga ang unawa ng salita ng Diyos. Gaano kahalaga ang plano at layunin ng Diyos sa buhay ng tao. Kaya nga ang content natin sa video natin ito ay talinghaga. Ano ang hinahanap ng Diyos? Unawa. Kaya po rin ang Diyos sa mga bagay na ito at ang dalangin ko na maunawa ng tao sa pamagitan ng Holy Spirit upang dalhin sa katuparan ng Holy Spirit ang bawat salita ng Diyos at ang unawa na pinagkaloob na kami binahagi sa inyo. Talinghaga. Ano ang hinahanap ng Diyos? Unawa. Kaibigan ko ikaw ay napagpala sa aking video na ito at kung ikaw ay nagnanais pa ng mga malalim na mga bagay ng Diyos na puno ng unawa at katotohanan at ang buhay, please huwag kalimutang mag-subscribe. Pindutin ang notification bell upang ikaw ay maging updated sa ating mga sunod pang upload ng mga video. At huwag kalimutang mag-comment o like, share. Sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang karangalan at pagdakila ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Amen. Subscribe na po.